Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa baguhang diplomatic security agent na nalagay sa panganib ang buhay upang mapigilan ang tangkang terrorist attack sa Estados Unidos. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2015 na pinamagatang Survivor. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa Kandahar, Afghanistan, ang US Air Force pilot na si Johnny at Ray nagbigay air support sa US Army na nasa kalagitnaan ng bakbakan sa pagitan ng Islamic terrorist. Subalit tinamaan ng rocket launcher ang helicopter dahilan ng pagbagsak nito sa lokasyon ng mga kalaban. Nagawang makaligtas ng dalawang piloto sa pagbagsak, ngunit nahuli sila ng terorista at sinuri ang kanilang pagkakilanlan. Nang malaman ng pagkatao ni Johnny, iniwan ito ng buhay habang pinatay nila ang kanyang kasama. 5 buwan ang makalipas, sa US Embassy sa London, si Kate Abbott, isang baguhan na diplomatic security service agent na nagtatrabaho sa embahada, layong pigilan ang banta ng terorismo na makapasok sa loob ng Estados Unidos. Napatay ang lahat ng kaibigan niya noon sa 9/11 attack, kaya mahigpit ito sa pagbibigay ng visa sa mga dayuhang pumapasok sa US. Ang nagngangalang Dr. Emil Balan na may Romanian passport gustong makakuha ng visa para sa medical conference sa Estados Unidos. Ngunit may nakita si Kate na red flag sa mga dokumento ng doktor. Lumapit ang kanyang superior na si Bill upang pagsabihan ito dahil gusto niyang gawing madali ang lahat sa kabila ng paghihigpit ni Kate sa mga gustong makakuha. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Kate na ginagawa lang ng tama ang kanyang trabaho. Ang totoo, may plano talagang masama si Balan sa pagpunta sa Estados Unidos, sa tulong ng isang businessman para pagkakakitaan ang binabalak niya. Bago pa masira ang kanilang plano, lumapit ito sa tinatawag na Watchmaker, isa sa pinakamalupit na assassin sa buong mundo upang tapusin ang diplomatic security. Samantala, si Kate pinuntahan ang nag-iisang kaibigan sa London para bisitahin. Pagbalik sa trabaho, inalam niya pa ang ibang impormasyon ni Balan at napag-alamang may kasama pa ito na aprobado na ang mga visa. Nang tawagan niya ang kasamahang nag-aproba, nalaman ni Kate na kinuha ni Bill ang aplikasyon at siya na raw ang bahala, na lalo nitong ipinaghinala. Sa ngayon, ang tinatawag na Watchmaker na si Nash gumawa na ng bomba para sa balak na pagpatay kay Kate. Naroon naman si Kate sa kumpanya na pinanggalingan ni Balan para alamin ang security clearance ng doktor. Ngunit inireport siya sa British Defense Ministry dahil sa panghihimasok ng walang kaukulang dokumento. Natapos na ding bumuo ng bomba ang assassin at ipinadala sa delivery rider para sa kanilang plano. Pagbalik ni Kate sa embahada, balak nitong makita ang listahan ng mga kumuha ng visa sa loob ng 1 buwan kahit wala itong otorisasyon mula sa boss na si Sam Parker. Matapos nito, ipinatawag siya ni Parker sa opisina dahil dumalaw roon ang inspector na si Anderson ng British Counter-Terrorism matapos itong i-report sa pag-question kay Emil Balan, dahil walang karapatan si Kate sa pag-e-interrogate sa superior niya nang hindi dumadaan muna sa kanila. Napasugod din ng US Ambassador sa nangyari at isinumbong si Kate sa hindi agad pag-aproba ng visa sa doktor, pero ayaw makialam ni Parker sa desisyon ni Kate dahil ginagawa lang nito ang trabaho niya. Ikinwento ni Anderson na namatay ang asawa ni Balan noon dahil sa hindi agad nabigyan ng visa para sana sa medical treatment nito sa Estados Unidos. Hiniling nitong bigyan ng konsiderasyon man lang ang doktor at umalis na ang inspector. Isang umaga, kaarawan ni Bill, inanyayahan niya ang lahat na kumain sa restaurant na kanyang pina-reserve, at bumalik siya sa opisina para burahin ang files ng mga inaaprubahan na visa na may ugnayan lahat kay Balan. Sa restaurant na kanilang pupuntahan, dumating na doon ang bomba na ipinadala ng assassin kung saan nakaplano na ang lahat. Habang dumating na din ang grupo, gusto ng mga katrabaho ni Bill bigyan nila ito ng regalo pero walang gustong lumabas, kaya si Kate na ang nagpresenta na bibili. Nagpunta si Kate sa tapat ng restaurant para bumili habang inihahanda na ang pagkain para sa kanila na may kasamang bomba. Nang malapit na si Bill, pinasabog ng assassin na nakaabang sa malapit ang bomba na napakalakas na nagwasak sa buong lugar. Nakaligtas si Kate sa pagsabog at agarang sinuri ang mga kasamahan, ngunit nakita siya doon ng assassin, buti na lang nagawa nitong makatakbo at tuluyang nakatakas. Nagkakagulo na sa embahada nang malaman ang nangyaring pagsabog at agarang pinuntahan ni Parker. Pagdating na pag-alaman niyang naroon din si Kate, ngunit hindi na ito mahanap ng otoridad. Sa ngayon, nagtatago na si Kate sa ligtas na lugar na hindi makapaniwala sa nangyari.
meron silang sinusunod na protocol na pag may nangyaring masama pupunta sila sa isang parke habang may tracker din ng mga ito sa pamamagitan ng kanilang ID na suot-suot. Ang inspector pinaghihinalaan si Kate sa nangyaring pagsabog habang nakarating na ito ngayon sa park, ngunit nakita siya ni Bill na hindi kasama sa pagsabog. Binalak siyang doon na tatapusin pero nagawang maagaw ni Kate ang baril at ito ang tinamaan. Nakuhaan si Kate ng video ng mga nakakita sa ginawa kahit hindi niya naman sinadya. Dumating din doon ang assassin subalit wala na palang bala ang hawak niyang baril kaya tumakas na si Kate. Pagdating ni Parker nakita niyang patay na din si Bill, nagpatuloy na din si Kate sa pagtakas ngunit dahil mayroong ebidensya, si Kate na ang itinuturing ng otoridad na sospek sa lahat ng mga pagpatay. Kinuha ng assassin ang ID ni Bill upang gamitin ang tracker sa paghahanap kay Kate, ngunit nagkakaproblema ang tracker ni Kate dahil sa pagsabog dahilan ng pati ang embahada hindi rin ito matuntan habang gusto itong mahanap ni Parker bago pa maunahan ng British inspector. Balak sanang tawagan ni Kate si Parker pero hindi niya ito makontak, tinawagan na lang nito si Sally ang tech ng embassy subalit may nakakilala sa kanya kaya agaran din itong umalis. Nasundan ni Parker ang tracker ni Bill ngunit patay na tao lang ang naabutan niya sa bahay ng assassin, kasalukuyan naman itong sinusundan ng inspector. Samantala, tinawagan ni Kate ang kaibigan para humingi ng tulong dahil kailangan niya ng pera at gamit, nakipagkita ito sa estasyon ng train sa mataong lugar. Sa mga oras ding yun, sinusubukan ng doktor ang ginawa niyang bomba sa pamamagitan ng gas, upang mapasabog ito gagamit sila ng baril para tamaan dahil kung detonator ang gagamitin sa New York maaaring patayin ng otoridad ang signal at di nila ito mapasabog kung saan napakalakas ng bomba. Ang ambassador inaalam ang progreso sa paghahanap kay Kate na itinuturing ng wanted sa batas, pero hindi naniniwala si Parker na may kinalaman si Kate sa pagpatay sa mga kasamahan. Ang kaibigan ni Kate patungo na sa napag-usapang lugar habang may nakasunod sa kanya. Nakatanggap din ng assassin ng lokasyon nito at kung saan ito patungo, habang si Parker nalaman na din ang kinaroroonan ni Kate mula kay Sally. Maya-maya pa nakaabang na sa lugar ang assassin para hanapin si Kate, nagsidatingan naman ang mga tauhan ng inspector at ang iba pa para hanapin ito roon, nagkita na si Kate at ang kaibigan na agad nitong itinago at kinuha ang kailangan. Dahil paparating na ang naghahanap sa kanya mabilis na tumakas si Kate na sinundan ng assassin, pero dumating si Parker at Anderson kaya nag-iba ito ng direksyon habang ang mga otoridad naman ang humahabol sa kanya. Tinakasan ni Kate ang mga ito habang pinigilan naman si Parker na makialam sa otoridad ng London, sinundan nila si Kate sa underground at hinabol pero nagawa nitong makatakas sa kanila. Subalit nakaabang na pala kay Kate ang mamamatay tao, bago pa siya matuluyan nagawa niyang makauna at agarang tumakas. Matapos nito nagtungo si Kate sa bahay ni Bill upang alamin ang katotohanan. Pagdating niya doon naroon din pala si Parker na naniniwala sa kanyang wala itong kasalanan subalit nasundan sila ng assassin. Kinuha ni Parker ang ID ni Kate upang sirain ngunit huli na ang lahat. Ang ipinagtataka lang nila kung bakit tinangkang patayin ni Bill si Kate. Naghanap ang dalawa ng kasagutan sa loob kung saan may nakapadlock na silid at nang buksan nakita ng assassin na may tao sa bahay. Nadiskubre naman ng dalawa na anak pala ni Bill si Johnny na sa pagkakaalam na patay sa Afghanistan, nakita nila sa isang video footage na hawak ito ng teroristang grupo at ginagamit pang blackmail ang kanyang anak. Nang tawagan ni Parker ang team na nakaantabay sa labas hindi na sumasagot ang mga ito, nagmadali na silang lumabas subalit pinasabog ng assassin ang pinto at tinamaan si Parker. Nagawa namang makapagtago ni Kate at tumakas, hinabol siya ng assassin sa hagdanan na mala James Bond buti na lang nagawa nitong makatakas at tamang-tama ang pagdating ng pulisya. Nang makahanap ng pagkakataon tinawagan ulit ni Kate si Sally para alamin ang kalagayan ni Parker. Malubha ito ngayon at nakakuha si Sally ng usapan ng inspector at ambassador na natagpuan ang ID ni Kate sa crime scene at inutos ang paghuli sa kanya. Humingi na lang ng tulong si Kate na makapasok sa vault ng embahada upang patunayan na isa siyang inosente. Napilitan si Sally na pagbuksan ito pero may oras lang dahil may mga nakabantay ng Marines sa buong lugar. Kinuha ni Kate ang hard drive na kailangan niya ngunit naalarma ang mga kasundaluhan, inalam nito ang status ni Balan at nalamang may flight na ito patungong New York. Ipinaalam ni Kate ang sitwasyon upang pigilan si Balan na makasakay sa nasabing eroplano at agarang tumakas. Hindi na nahanap pa ng Marine si Kate na nakakuha rin ng panibagong pasaporte,
Sa ngayon nasa airport na si Bala na gustong pigilan ni Sally ngunit hindi naniniwala ang ambassador, iniisip niyang nililigaw lang sila ni Kate upang sa iba matuon ang atensyon. Samantala ang assassin pinuntahan ang employer bago ituloy ang trabaho, gusto niyang makipagsundo dahil kikita ito ng malaki sa oras na magawa nila ang plano at mabagsak ang stock market, hinihingi nito ang kalahati ng kikitain bago niya gawin ang trabaho. Kalaunang dumating na si Kate sa airport para sundan si Balan sa New York, upang hindi ito makilala nagbalat kayo si Kate at ibang pangalan ang ginamit niya sa flight dahilan nang nakaalis ito ng walang aberya. Ipinapahanap na din siya ngayon ng ambassador habang inaalam ni Kate kung anong gas company ang pupuntahan ng doktor sa New York, at ipinadala kay Sally ang mga nalaman dahil ito lang ang tao na kanyang mapagkakatiwalaan. Pagdating nito sa New York, nalaman na ng ambassador na naroon si Kate at agad ipinahanap sa security sa pamamagitan ng pangalang ginamit, pero huli na ang lahat dahil nakalabas na siya ng paliparan. Sumakay si Kate sa nakausap na taxi driver at nagpahatid sa nalamang lugar. Sa ngayon ang doktor at ang mga kasama nito sinisimulan na ang kanilang pag-decompress ng gas na gagamitin sa planong pagpapasabog na inilagay sa isang truck. Habang nasa biyahe si Kate napagtanto niya matapos mapanood sa balita na ang bola sa itaas ng Times Square na gagamitin sa New Year's Eve nilalagyan ng gas, kung saan doon balak ilagay ng doktor ang binuong bomba at papasabugan sa harapan ng milyong tao na magdidiwang ng bagong taon. Pagdating ni Kate sa lugar sarado na ang kalsada para sa selebrasyon, naglakad na ito papasok habang sinisimulan na ng doktor ang paglalagay ng gas sa loob ng bola. Nang matapos ang doktor sa paglalagay nakita ito ni Kate paalis na, sinundan niya si Balan ngunit nakita siya ng kasamahan nito at pinigilan sa binabalak kung saan tinangka siyang patayin. Buti na lang nagawa nitong makalaban at sinundan ang doktor subalit nakita niyang kasama nito ang mamamatay tao na gusto siyang patayin. Pumasok ang dalawa sa hotel kung saan balak nilang isagawa ang pagpapasabog ng bomba. Pinuntahan ni Kate ang silid na pinasukan ng dalawa pero wala na ito doon. Nasa rooftop na ang doktor at ang assassin na naghahanda na sa gagawin. Napagtanto naman ni Kate na nasa itaas sila habang matutupad na ng doktor ang inaasam niyang paghihiganti sa mga Amerikano matapos mamatay noon ang asawa dahil sa hindi pagbibigay ng visa, subalit pinatay ito ng assassin bago pa man masaksihan ang mga plano. Nang titirahin na ng assassin ang bola, dumating si Kate at natamaan niya ito ng baril dahilan ng hindi tumama ang bala sa bola. Tinangka niya ulit pero pilit siyang pinipigilan ni Kate hanggang sa tangkain niyang patayin si Kate pero nagawang makalaban ni Kate kung saan naihulog niya sa gusali ang assassin. Dahil dito napigilan ni Kate ang tangkang terrorist attack na papatay sana ng maraming tao, dumating din agad ang mga pulisya sa lugar at nakatanggap siya ng tawag mula kay Parker na hinangaan sa nagawa nitong pagligtas sa milyon-milyong tao sa kapahamakan. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!